Please remain standing. Our scripture reading is from the book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38, New International Version. Let us read the verses responsively and all together in the last verse. Verse 26. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 30. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will receive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over Jacob's descendant forever. His kingdom will never end." Verse 34. How will this be? Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." Verse 38 altogether. I am the Lord's servant, Mary answered. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. This is the word of God. You may now be seated. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. At salamat sa Pangdiyos. Ito hindi lamang isang pangkaraniwan pagtitipon. Ito isang pagtitipon na kung saan ang Diyos ay nasa kalagitnaan natin. Puri ng Pangdiyos dahil sa siya ay umaasa at umaasam ng mga papuri ng lahat ng mga tinubos niya. Sa maniredeem niya, ang inaasahan niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang puso mapagpasalamat. At sa pamamagitan ng mga pag-awit, sa pamamagitan ng pagsayaw, at sa pamamagitan rin ng pakikinig ng salita ng Diyos, nawa maspungan tayo ng Pangdiyos na maging sa pagkakataon na ito, sa ipapahayag ng salita ng Diyos, ay ating tutupdin o susundin ang mga ito. Tayo po'y manalangin. Ang nais niyo po, Panginoon, magmula sa puso namin ay isang matapat na puso. At ito'y mangyayari lamang, Panginoon, kung patuloy namin i-surrender ang mga puso namin sa inyo, upang sa ganun ito'y inyong patuloy na saliksikin. Yes, kami ay naligtas, ngunit hindi sa aming sariling katwiran dahil sa wala kaming katwiran. Ayon na rin sa inyong mga salita. Kundi ang katwiran na meron kami na pinanghawakan namin ay ang katwiran na gumumula sa aming Panginoon Jesus. And we thank you, Father, for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross. So much so that his righteousness, the cloak of righteousness, ay aming patuloy na sinusuot. At salamat po, Panginoon Diyos, dahil sa andyan ang inyong mga salita upang amin sundin. Andyan ang inyong banal na Espiritu, ang ikatlong persona ng Kadiyusan, to enable us, to empower us, upang sa kanon ay makapamuhay kami ng isang buhay that those people around us ay makita nila ang kaibahan niyo, Panginoon Diyos, at ang aming kaibahan. Kayo na nag-iisang Diyos at kami na matinubos niyo na ginawa niyong mga anak at ginawang makatwiran. And we pray, Panginoon Diyos, that the practical righteousness ng bawat isa sa amin ay patuloy na may pahayag despite of this old nature that we have na nasa buhay po namin. But we are victorious and we can live out a spirit-filled life. So, Father, bless your holy name in this, even as we prepare our hearts and our minds to listen
to your words. In Christ's name we pray. Amen. Merong isang batang lalaki, pumunta siya sa kabilang bahay, kapitbahay niya, at kinausap niya itong maliit na batang babae. Sabi niya, ano kaya magugustuhan ng nanay ko? Pwede ka bang mag-suggest kung anong mother's gift ang pwedeng maibigay ko sa kanya? Sabi niya, okay, matutuwa ang mama mo kung kapag tinatawag ka, ay lalapit ka kaagad kung pwede rin lang. Kapag pinatulog ka, hindi ka magmamaktol at matutulog ka. At pag tinawag kang kumain, walang pasubaling lalapit ka at kakain ka. At isa pa, gusto rin ng nanay mo, I believe na you promise her na ikaw ay hindi na makikipag-away sa iyong mga kapatid. Sabi ng batang lalaki, ganun ba? Hindi. Ang ibig ko sabihin, anong practical gift ang pwede kong ibigay sa kanya? Ang sinasabi ng babae, be obedient to your mother. Ang sinasabi naman niya, ano bang pwede kong iregalo? Sa atin na nagdiriwang ng mga Mother's Day, mga mothers natin, at ang ilan sa inyo na mga mothers, ay makakatanggap kayo ng iba't ibang mga regalo, libreng pakain, yung mga ganon. Pero ang gusto tiyak ng mga bawat magulang, lalo ng mga nanay, ay susunod ang mga bata. Na tayo susunod sa mga magulang natin. And it is a practical gift na pwedeng dating ibigay. Ngayon po, kung papansinin natin doon sa huling awit natin, binanggit natin ang Diyos Ama, no? Kasi maraming pagkakataon, at siyang totoo naman, na ang Diyos ay inahalin tulad sa isang father. When in fact, ang mga disipulo ni John the Baptist ay nag-request, ni Jesus Christ ay nag-request. Sabi niya, Panginoon, pwede ba yung turuan kaming manalangin katulad ng pagtuturo ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo? Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Ito sabihin niyo, Our Father. But may makikita tayong ilang mga talata na kung saan ay yung ilang qualities ng Diyos, ni Yahweh, ay dinidescribe na katangian ng isang ina. Not that I'm saying that ang Diyos sa atin ay babae, kundi ang Diyos sa atin ay lalaki. Pero itong kwalidad na binabanggit sa Bible patungkol sa Diyos na katulad ng isang ina, ang mga katangian na yon ay nakikita karaniwan or especially sa mga babae. And being more specific, sa mother. So tignan po natin ito. Sabi natin, ang title natin is Wanted Spirit-Filled Mothers, no? Naalala ko, in the 70s ata, meron pong isang pelikula na pumatok sa takilya. Ang pamagat, Wanted Perfect Mother. At maalala niyo pa tayo, si Butch Anson Roa, si Pilar Pilapilion, at Dante Rivero. At siyempre, wala naman perfect mother talaga eh. Kaya inisip ko, at tinulungan ng Panginoon at that, bigyan ng insight, walang perfect mother. Pero mga mothers pwedeng maging spirit-filled. At kung spirit-filled siya, then ay malalampasan niya yung mga natural mothers. Pag sinabi mong natural mothers, ang mga babae na naging ina, meron silang mga qualities na patungo sa kanilang mga anak, no? Pangalaga. And yet what we are saying here is, ang mga natural mother, they can do that. But a spirit-filled mother can depend on the Spirit of God for her to be able to be empowered by the Spirit of God na mag-manifest ang bunga ng Espiritu sa kanya bilang isang ina. So let's look into some of the verses which I'm referring to, wherein
ay descriptions of God's acts associated to mothers. Itong tatlong talatang ito, Isaiah 49:15, ang sabi doon, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Ang sabi ng Panginoon Jesus dito, at ang kausap niya ang Israel, in that sense, ay makikita natin na ang mga ina hindi nila makakalimutan. Pero kung sakali man sa ilan mga ina ay makalimutan nilang kanilang anak, hindi ako makakalimot sa inyo. Bilang isang bansang pinili, ako ay inyong ama at kayo ay aking mga pinili upang maging mga anak. Bilang aking mga tao. Sa Isaiah 6:13, ang sabi, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Because time will come that Jerusalem will be destroyed. Just because of hindi sila nakinig sa lahat ng mga propeta pinadala ng Diyos, hanggang sa pinadala nila ng Diyos ang anak niya na si Jesucristo, hindi nila kinilala bilang anak ng Diyos, then Jerusalem will be destroyed. And sabi niya, katulad ng isang mother na nagko-comfort, nagpapatahan sa kanyang anak, gayon din ako bilang Diyos nyo ay aking iko-comfort kayo. Sabi sa Hosea, like a bear robbed of her cubs. So itong bear na ito, mother bear ito, I will attack them and rip them open. At merong mga talata naman na nanggaling naman sa panulat ng ilan mga propeta, ng ilang mga tao ng Diyos, katulad po ni Moses. Sinulat niya ito at the time na matanda na siya at magsasaksid na si Joshua sa kanya na pinili ng Diyos to fill his place. Inihalantulad niya ang kanyang sarili bilang isang eagle. But to realize when we talk about eagle, it is a mother eagle who does this. Anong ginagawa niya? He stirs up its nest. Ano yung stir up its nest? Yung bang kunyari, meron kang Nescafe, yung powder, lalagay mo sa tubig, then pagkatapos yung stir mo, no? Sa Chinese, lalay. Lala, ang tawag doon, ini-stir mo. Ganon din daw ang mother eagle. Ini-stir niya ang nest, dahil yung mga anak niya ay lumalaki na at kinakailangan ng lumipad, matutong lumipad. So paano niya ini-steer ito? Trinitry niya ito. Kukuha na siya ngayon through his talons ng mga glasses, ng mga pira-pirasong sharp rocks, ilalagay niya dun sa nest at dahan-dahan tatanggalin na niya ngayon yung mga feathers na ginawang parang higaan ng kanyang mga supling, ng kanyang mga anak. Then eventually, dahan-dahan na niyang istirin upang lumipad na. Pag pinaganon yung mga ibon mag-flap-flap hanggang sa kinakailangan niyang sa pamagitan ng kanyang pagsalo to catch them with its wings and carries them aloft. Then eventually, natuto na sila. Are you with me? So, train sila na you are eagles. Hindi kayo hanggang dyan lang. Kinakailangan nyo lumipad. You are the king of the air, so to speak. At dito naman sa Psalm 22, 9-10, ay sinabi dito ni David, dinescribe niya ang Diyos bilang isang midwife. Yet you brought me out of the womb. You made me trust in you. Even at my mother's breast, from birth I was cast on you. From my mother's womb, you have been my God. At itong mga bagay na ito, mga katangian na ito, ay makikita ito sa mga ama, pero higit, for some reasons, ay makikita ito sa mga ina. Now, si Charles Stanley, meron po siyang isang sermon. Ang pamagat ay, The Characteristic of a Godly Mother. He listed this out, kung ano-ano mga yon. Now, nung nagpre-prepare ako, eventually, ang pinili ko ay si Maria. And I come up with lahat ng mga verses related to kay Maria na in relation to her pregnancy, in relation sa kanyang anak sa si Jesus Christ. And then, it came out later nang makita ko itong characteristics of a godly mother na
nilist niya at tinignan ko kung ano bang mga talatang na nagpapakita ng mga characteristics nito. I come up with this one as in the preparation. Tignan natin ngayon sa Mary, the mother of Jesus. Dito sa pagkakataon na ito, nasa part ng huli ng ating scripture reading portion, ang sagot ni Maria doon sa anghel na nagpakita na intusan ng Diyos, sabi ni Maria, after the declaration na may ipapanganak itong pangalan, and eventually, paano mangyayari yun? I don't know any man. I'm a virgin, sabi ni Maria. Then sinabi, ganito mangyayari sa iyo, ang banal na espiritu ay lulukuban ka, and you will bear in your womb the Son of God. So ang sagot niya, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. So makikita po natin dito sa bahaging ito, yung pagiging servant niya. Kilala niya ang Diyos bilang Diyos, na siyang pinakamataas. Siya ay isang servant, isang peasant siya, isang young girl siya. And yet, despite of mga possibilities sa makikita, magiging usap-usapan siya ng buong baryo, so to speak, at according to the law, ay pwede siyang batuhin upang mamatay, ay pinili niya ang sumunod sa Diyos. Despite of the fact na she will be, kumbaga, may ilalagay siya sa kahihiyan. Kasi hindi maintindihan ng isang tao na isang babae na hindi nakisiping sa isang lalaki na magkakaroon ng anak. Pero sabi niya, paano mga anak? Sinabi ng anghel. Then eventually sabi niya, I'm the Lord's servant. Akong utusan ng Diyos, maganap ang iyong mga sinabi. So nakita natin doon, servant siya, he obeyed God despite of yung mga challenges at pwedeng kaharapin niya. Pagdating dito, ay nakita natin nag-pray siya and nag-read ng salita ng Diyos at hindi lang ni-read, kundi in-obey niya. At ang tinutukoy natin itong salita ng Diyos would be the first 5 books of the Bible. Merely andon. Kasi andon ang mga instruction kung anong mangyari kapag ang isang babae ay nanganak. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord. The law of the Lord could be yung first 5, but yung kabuuan ng Old Testament is the law of the Lord na binabanggit rin natin. Tapos, binanggit doon kung anong gagawin. Kapag ang unang anak mo ay lalaki, kailangan mo i-consecrate siya sa Panginoon at ito ang pamamaraan ng pagsasacrifice mo. And to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. So isang young peasant, isang tagasunod ng Diyos na kinoconsider niya siya servant at kung ano mang sinabi sa kanya ay maganap at naganap na nung siya nabuntis ng anak at sumusunod rin pa siya kung anong mga sinasabi ng salita ng Diyos. So makikita natin, pupunta siya sa templo. Okay? Then, pagdating dito, then Simeon blessed them. Ando si Simeon, isa sa mga taong sinabihan ng Banal Espiritu na hindi siya mamamatay, kundi makikita niya yung hope of Israel. Then ang sabi niya kay Mary, this child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Not for this time para banggitin yung to cause the falling and rising of many, pati yung iba pa, pero gusto kong pansinin natin na sinabi ni Simeon na a sword will pierce yung puso mo, Maria. Hindi niya maintindihan yung kung anong ibig sabihin doon. Pero para sa kanya, siya ay nakahanda. Kasi dumating ang pagkakataon na nangyari yon. Okay? And yet, makikita natin yung persistent niya.
ipinanganak ko ito dahil sa itong kapahayagan ng Diyos, gagamitin akong bilang instrumento, magpapasailalim ako. Now, anything na pwedeng maganap sa akin, maganda, hindi maganda sa pananaw ng tao, ay akin susuungin lahat ng mga ito. I'll follow God. At dito makikita natin yung persistence niya. That despite of the fact na emotionally you will be so affected. Dahilan sa batang ito, ang anak ng Diyos, si Jesus, na pinangalanan, ay tinanggap niya ito. Hindi naman niya sinabing, que sera, whatever will be, kundi ang sinabi niya, your will be done. I'm your servant. At pinakita niya ito all throughout the stretch hanggang sa makikita nating nakatayo siya sa may paanan ng ating paanan ng cross na kung saan ang ating Panginoon na pako, kasama niya na sinamahan siya ng ilang pang mga babae sa ganung uri ng pagkakataon. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. This was the time when the Magi came to their house and saw the child Jesus, and after which, when they left, they don't take the same route. Kasi sinabihan sila ng anghel that, sinabihan ba sila ang mga Magi? Alam ko, hindi ko na maalala. Sumunod sila sa ibang ruta, then pagkatapos ng gabing yon, same night, nagpakita rin naman ang anghel at nakipag-uusap naman dito sa mag-asawang Joseph. Sabi niya, umalis kayo, pumunta kayo sa Egypt because Herod is after the life of your child. So he got up, Joseph, took the child and his mother, Mary, during the night and left for Egypt. Isipin mo yung ang hirap, no? Hindi ko malaman kung suspense film ito, no? Na talagang anong gawin natin? Pero talagang I believe doon sa mga pinagdaanan ni Maria, inihanda na siya ng Pangdiyos at naging matatag siya, persistent siya. Lalo na nung mapakinggan niya eventually na namatay ang mga bata, I don't know how she feels about it. Pero nakarating rin sa kanyang balitang yon. But for now, some had been para bang sacrificed yung mga batang yon. Now, sa Luke 2:48, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father I have been anxiously searching for you." He was 12 years old. He has to go once again. Every year they are going daw. Pero itong 12 years old niya, iba rin ito, na trip na ito. Ano nangyari? Hindi nila nakita nasa kaligitan ng daan, di ba? Hindi pala kasama si Jesus. Kaya nung binalikan nila, persistent rin sila, andun persistent love, the love unconditionally. Nung nakita nila, ewan kung piniikot si Jesus Christ, nung nanay niya. Pero sabi niya, "Why have you treated us like this? I was so anxious." Naalala ko po nung bata ako, elementary ako, elementary ba ako? O kinder pa lang ata ako. Hindi ko na maalala. So 6 years old ako noon. Nagring na, pauwi na. So pumunta na ako sa garahe ng eskwelahan. At umakyat na ako sa bus. Pagkatapos noon, nagulat yung driver ng patapos na at mayroon pa natitirang bata sa loob ng bus. Nagkamali pala ako ng pagsakay ng bus number. Kaya hinanap akong nanay ko, hinanap akong tatay ko. Ako naman ay nasa bahay ng driver, hindi ako makain, kasi ano ba itong nasamahan ko, yung ganon. They were anxious. I was fearful naman at the time. But of course, eventually, ay nasolve yon. Pero parang ganon eh. No? Parang ganon na talagang ang mga magulang will always, yung emotions po nila. Lalo na kapag ang mga bata, anak nila, ay kinakailangan pa ng todong pagtingin at pag-aalaga at pagprotekta. Okay? So, love unconditionally, we may say so, yung pagmamahal, andon. Then, Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man.
pinapakita dito kung paano si Jesus ay lumaki with all the aspects, spiritually, physically, mentally, and socially. And with that, makikita natin kung paano nangalaga ang nanay. It's a father, pero tandaan natin mga tatay, mas malaki ang role ng mga nanay sa kanilang mga anak. And we have just to, with humility, say na they suffered more and sacrificed more for their children. Pero hindi ibig sabihin irresponsible ang mga lalaki. Okay naman, pero hindi katulad ng ina. Okay? And so makikita natin kung yan kung paano lumaki ang bata, we would say na maayos ito Ang isang bata ay pwedeng mag-iba ng landasin, pero hindi mo pwedeng isisi sa kanyang mga magulang, lalo na generally speaking, maingat ang mga parents, lalo na ang mga ina. Then obeyed there. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." It is a social disgrace na sa isang katulad ng kasal, lalo na sa mga Hudyo, kasi this is the big party, the biggest party na pwede mangyari sa buhay ng isang tao. Kapag naubusan ng inumin, naubusan ng pagkain, ang mga taong pumunta doon ay nagreklamo pag-uwi, pinag-uusapan yung pagkain na hindi maayos, yung mga inumin ay hindi alam mo naman, it's a social disgrace. And in fact, ang nangyayari noon ay ang mga tao o yung mag-asawa will almost bear the grunt and yung grunt, G-R-U-N-T, ng mga kamag-anak niya at mga bisita. But dito, it was at the time for Jesus. She called her woman. Now, woman is equivalent to lady. With respect yon sa mga Hudyo. At hindi pa niya time, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, now, our relationship had changed in a way. I will now listen to my Father in heaven. At of course, pag sumunod siya sa Diyos Ama, perfect siya. It is, mas ginagano kabuti ng isang ina o ng isang ama na tao, meron rin limitations, ay makikita naman natin na dapat ang sundin ay ang Diyos. So nakikita na there was a change of relationship. Just wait. It's not yet my time. No? Pero ang gusto kong makita dito ay, kasi sabi ng isang commentator, it is a validation. Posible, maaring naghihintay rin ng validation itong si Maria na ito, ang anak ko, nakapagawa ng miracle. Para ang isang tao ay makagawa ng miracle, he has a special relationship with God. At ito, mangyayari dito, tingin doon sabi ng commentator, ito yung pagkakataon na para kung anuman pagdududang meron pa sa isip ng iba pang mga tao patungkol sa pagkakabuntis at pagkakaanak ng pagkakaanak ay mawawala na. Pero yun ay isang haka-haka lamang. Pero at this time, makikita natin, kung yan ang sinabi ni Jesus, we follow. He's the Son of God and is connected with God the Father, so be it. Mark 3:21 and 31. When his family heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. Then Jesus' mother and brothers arrived. Standing outside, they sent someone in to call him. Dumating sa kanyang pamilya ang balita na siya'y nasisiraan na ng ulo. Kasi this is in relation sa ilang pakikipag-diskasan niya at ang hinuha ng ibang tao, he is out of his mind. Pero hindi naman totoo. But anyway, ang gusto ko makita dito, Jesus' mother, foremost, pumunta rin siya doon para kunin lang siya. Kuminsan, di ba, nakakapagdulot tayong kahiyan sa mga magulang natin? Dahil sa katigasan ng ulo natin o what so, pero hindi tayo tinalukuran ng mga magulang natin. Inako pa rin tayong mga anak nila, sila ang mga magulang natin.
And dito, makikita natin yung persistence o yung persistent love, yung loving unconditionally. And lastly, dito sa bahaging ito, nakita natin sa talatang 19:25 ng John, near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Ang mapako sa krus ay kahihiyan. Kasi hubot-hubad talaga. This is the truth. The truth. At talagang kahihiya at pinapakita, yun ang pinakamasakit na uri ng parusa. Pero makikita natin dito, hindi niya tinalukuran ang kanyang anak. Hindi niya tinalukuran. Yun iba, pwedeng mangyari sa ibang ina, but not so with Mary. He stood there near the cross of Jesus. Makita natin si Jesus Christ in relations to Mary bilang ina na siyang pinag-usapan natin. Yung binanggit ni Stanley na parameter ay makikita sa kanya. Meron pong isang babae, and this true story, at nangyari ito sa Glasgow, Scotland. Sabi ng babae, ng anak, I don't want your God. I give up. I'm leaving. Sabi niya sa kanyang ina. So, ang babaeng ito, she left home, decided to become a woman of the world. Dumating ang isang pagkakataon na walan siya ng trabaho, hindi na siya makahanap ng trabaho. Then, it turned out na he took to the streets to sell her body as a prostitute. Patapos ang maraming taon, ang tatay niya ay namatay, nabalitaan niya. Ang nanay niya ay matanda na. She has gray hair. Pero hindi rin siya bumalik sa kanyang ina. Dumating ang isang point, one time, ay nabalitaan ng nanay na nasa may skid row. No? Sa isang lugar na kung saan ando ng mga gawaing, bisyo, and everything. At nabalitaan niya, andun ang kanyang anak. So, ginawa niya, pumunta sa rescue missions. Ang rescue missions usually ay mga social institution ito na tumutulong, pagbibigay ng pagkain, no question us, meron service kung gusto mong makinig. And at that time, ang babaeng ito, wala siyang pagkain, pumunta siya doon. Siya ay nakikinig pero blank daw ang kanyang kaisipan. Then, dahan-dahan ay napatingin siya sa bulletin board. Yung palang nanay niya, pinuntahan ang lahat ng mga rescue mission center at nakiusap kung pwedeng ilagay ang isang picture. Ang picture ay siya mismo, yung nanay na nakangiti. And in handwritten notes, ay mayroong portion na sinabi niya dito, I love you still. Then come home. So, hindi rin siya pumunta. Then eventually pumunta pala siya. Then ang nangyari po ay ganito, could that be my mother? Kasi nakaupo pa siya nagse-sermon pa. May message pa. So, nung matapos, pumunta siya doon at nakita nga niya, nanay niya, puti na ang buhok. Then, dali-daling, pumunta siya, pinunta niya ang bahay, then after which, pumunta siya sa may likuran ng kitchen nila kasi may pintuan doon. At bubuksan niya sana with susi ata, nagbukas lang yan. Bumukas yung pinto. Then sabi niya, it's me. Kasi natutulog ng nanay niya, I'm home. So I was so worried. The door was open and I thought someone has broken in. Then ang sabi ng nanay niya na nagising, no dear, from the day you left, that door has never been locked. What kind of a forgiving mother? A loving mother na persistent na hinahanap ang nawawalang anak niya. Naliligaw na anak niya. Nakita po natin yun. Then also, this is taken from chicken soup? Chicken soup for the soul. For mother's soul, ito naman, for the souls of the mother. There were two warring tribes. Isa na sa lowland, ang isang tribo na sa taas.
Yung nasa tribong nasa taas, bumaba sila, ninakaw ang isang baby. At inakyat nila doon sa lugar nila. Yung sa baba, tinipon nila ang mga lalaki ng mga warriors at pinuntahan, inihanda para umakyat. Pero hindi na alam, hindi nila alam ang route, hindi sila familiar doon sa mountain na yon. Then eventually umakyat rin sila, pero pag-akyat nila sa kalagitnaan, eventually sabi, uwi na tayo. Hindi na natin kaya yan. Wala tayong magagawa. Then, doon sa intention, habang nag-prepare sila na yun, whatever equipment na dala nila, bumaba sila, nakita nila yung babae na pababa rin nasa upper portion siya, bumaba. At ang sabi ng babae, after several days of effort na walang magawa, nakaakyat lamang for a couple of 100 feet, ay sinabi ng babae, ng mga lalaki, paano mo nagawa yan? Hindi mo naman alam ang lugar na yan eh. Kami nga, hindi rin nga namin alam, kaya nga andito kami. So, andito lang kami, hindi na kami makakyat. As they were packing, yun ang nangyari, no? Nakita nila ang baby's mother. How could that be? We could not climb this mountain. How did you do this when we, the strongest and most able man in the village, could not do it? So, ang sagot ng babae, nakita nila pala, pagbaba ng babae, meron na palang nakatali, na bata, because he is not your son. Kaya, hindi kayo nagpursige. Pwede natin sabihin ganon, pero totoo naman. Kasi kung anak mo yun gagawa ka, you'll move mountains, no? So to speak. So makikita natin dito ang kahirapan. It was your baby. Hindi mo anak eh. Kaya, ganun lang. Now, ngayon, ito po ang tutuloy natin. Manifestations of being filled by the Holy Spirit. Ito muna. Ephesians 5:18. Now, balik na tayo dun sa title na Spirit-Filled Mother. There is a command given to all of us, lahat ng mga believers. At ang sabi, ito'y sinulat sa mga kapatiran sa Epeso, sinulat ito sa buong Kristyanuhan, sinulat ito para sa atin rin sa ngayon at hanggang sa the earth will so far na maglilipas. Ang sabi dito, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ito po ang utos. Tandaan niyo po, ang debauchery is wild or riotous or out of control living. Katumbas ito ng in the world, sa worldly way, ang mga tao, ang mga nalalasing ng mga tao, ang mga buhay nila naapektuhan. Hindi nagiging orderly kapag sila ay nalulon sa kalasingan at yung pagiging drunkards. Pero sabi ni Apostol Pablo, pero ang alternative ay hindi yan. Ang alternative sa inyo bilang mananampalataya ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Instead, be filled with the Spirit of God, with the Holy Spirit. And be filled here is a continuous one. It is a constant, regular, hindi pa minsan-minsan ang utos na ito. Ito ay passive in the sense ikaw ang pinupuspos, hindi ka gumagawa ng pamamaraan para mapuspos ka. It's a Holy Spirit that empowers you. So passive recipient tayo. But actively, we have to ask for it and desire for it and that let it be continuous na kung saan may mga pagkakataon, hindi tayo filled, ang gusto ng Panginoon, parati tayong filled. Kung for a reason hindi tayo parating filled just because obviously because sin sets in, ang para sa atin ay magsisi at minsan pang magpapuspos. Pero hindi natin gagawin yung paulit-ulit natin gagawin yan kapag tayo nahuhulog sa kasalanan. Pero tandaan natin, ang buhay Kristiyano, Christian life is actually a spirit-filled life.
Kaya lang tayo napupuspos parati, it's because of our sins. Pero ang intensyon ng Panginoon Diyos ay tayo parating mapuspos. So, ang kinakailangan natin ay humingi ng tawad. Then, ikatlo, it is imperative. It's something of an option. So, pag pinag-usapan natin ito, tandaan nyo ang pinag-usapan ng natin, mothers ngayon, no? Pero ito'y para sa lahat. I'm just focusing on spirit-filled women, pero it's for us all. So, with that, ay makikita natin, sabi ni D.L. Moody, pakibasa nga po. And everything that is contrary to God's law. We must be emptied before we can be filled. And being emptied is actually asking for forgiveness. At ang bago tayong ma-fill ng banal na espiritu. So, yun ang pagkaunawa ni D.L. Moody. Na kinakailangan, kumbaga, anything that is not of God and from God and is contrary to the Word of God, that we have to confess and empty ourselves. And being emptied now, we ask for the infilling of the Spirit of God, because when the Spirit of God will come in us, then He will fill every corner, so to speak. Now, meron tayong tinatawag na infilling, yung first time na baptism of the Holy Spirit. Pero ito is something that is continuous. This is experiential. Hindi yun, minsan naranasan ko yan eh. This is something that we have to desire. Not only to desire, but to submit. So that the work of the Lord will be we will be a means by which mangyari po yon, na tayo mapuspos. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. At ang resulta ng being filled by the Holy Spirit ay ito. From Ephesians 5:19 to chapter 6, verse 9. Joyful singing, songs of worship and praises, giving thanks to God for everything, submitting to one another, wives submitting to your husbands, husbands loving your wives, children obeying your parents, slaves obeying your earthly masters, masters treating your slaves well. So, ibig sabihin dito, sa pag-utos si Apostol Pablo na tayo mapuspos ng banal na Espiritu, ito ang talagang bunga. Ito ang ang bunga. So much so, yung particularly kung titignan natin yung sa mga wives, no? Submitting to their husbands. Pag ang isang babae, asawang babae, puspos ng banal na Espiritu, then that would mean also, puspos siya ng banal na Espiritu bilang ina. And bilang ina, pag puspos siya ng banal na Espiritu, then yung bunga ng Espiritu ay makikita sa kanya. So, makikita natin, hindi isang one time lang ito. Usapan natin, practically, para sa atin lahat ito. Minsan may nasabi sa akin sila ngayon, I was affected. You are contentious. Malambing siya magsalta, pero, sabi ko, ganun po lang dating sa aking asawa. Kasi ako, ang tawag doon, pag sasabihin mo, may sasabihin ako, pabalik. Kala niya, inaaway ko siya. Hindi naman ko siya inaaway. Pero dating talaga sa kanya, inaaway ko siya. Kaya sabi ko, nako, nasisira patutuko dito sa asawa ko. Kung ang asawa ko hindi maniwala sa akin, sino pa maniniwala sa akin? Siyempre, mas madali kayo maniwala kasi hindi niyo ako nakikita sa bahay. Ang problema, sa bahay ang litmus paper para malaman acidic tayo or base. Nakukuha niyo sinasabi. Kasi wala tayong wala tayong tinatago eh. Yung pala ganoon ang tingin sa akin. Kaya sabi ko, magpapakabait ako. Kinakailangan kong mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi hindi niya nararamdaman yung pagmamahal ko sa kanya because meron kami mga pinag-uusapan tungkol sa bahay, tungkol dito. Nadadala ko yung lumang katauhan ko na palatanong ako. Napapagod rin naman siya. Kaya, so sorry, asawa.
Now, the Christian life is not difficult. It is absolutely impossible apart from the power of the Holy Spirit. Absolutely impossible. Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Without me, you can do nothing. And yet, sa chapter 14 yon, no? Ngayon, sa mga previous verses, pati sa susunod na chapter, it talks about the Holy Spirit na papadala ng Diyos Ama in His place. So, without Jesus, the disciples cannot do anything. But now, Jesus is in heaven, interceding in our behalf. Jesus, ang Holy Spirit naman, ang siyang tumatayong magpapaalala sa kanyang mga tinuro ni Jesus Christ, magte-testify ng tungkol sa future, ite-testify si Jesus Christ, ang Holy Spirit naman, ang meron ngayong ang nasa lupa na namumuhay sa bawat isa sa atin at siya ang nag-empower sa atin, no? Nag-empower po sa atin. Kung tayo magpapapuspos, kung tayo ay magsasubmit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So much so, we can express yung buhay Kristiyano natin. Without the power of the Holy Spirit, Christian life is absolutely impossible. If we say Christian life is Spirit-filled life, and practically, it is impossible. But because of the Holy Spirit, we can. Now, the Holy Spirit's ministry, sinabi ito, nasabi ko na, He will testify about me, that He will tell you what is yet to come. Dito tayo magtatapos. Almost. Keep on fulfilling your role as a mother. And for the rest of the audience, of us, who are not mothers, ay kailangan tayong mapuspos rin ng banal na Espiritu. Kaya sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. At sinabi kung paano si Jesus ay natapos niya yung kanyang takbuhin. He scorned its shame. He sat down at the right hand of the throne of God. Now, consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Para sa mga inang naririto, are you losing your heart? Or are you growing weary because some of your children are not living nang naayon sa kalooban ng Diyos? Maaaring maranasan natin yon. At may nakakaranas sa ganito. But let us not be weary. Let us not lose heart. Patuloy natin i-fulfill ang ating role as a mother, as a parent. And with that, you need the Spirit of God. I need the Spirit of God. If I have to deal with this issue, I have to have the Spirit of God. I have to be fulfilled, be filled with the Spirit of God. Nakikita niyo po ito? Letters. Sino may mga ganito? Wala, no? Pero I would like to suggest. Ito, letters to my mom. At makikita po niyo dito ang iba't ibang mga ganito, envelope, na may kanya-kanyang mga title. A special memory I have of you is. Tas may sulat. Okay? So, from you, I learned the importance of. Sa nanay ito, sa tatay wala. One thing I'm glad we share is, I always think of you when. I love that our family is. One thing I admire about you is, the best adventure we have had together was. May mga date, no? May mga naalala, no? Dito naman, I've always wanted to tell.
you. May babasahin lang ako, no? Isang sulat dito. A special memory I have of you, Mama, was when you would teach me and guide me in my TE lessons way back during the pandemic. You didn't have to, but you did. I felt so special and proud that I had a mama and teacher in one. One discussions during those classes also were mentoring moments for me. I'm so glad for the opportunity to have had you as my teacher. This is just one of the many, many reasons why I'm in awe of how strong and hardworking and passionate you are. Wala kang katulad, Ma. So during pandemic, nag-request si Franny na kung na siya maturuan at natapos niya yung book 3 and 4. Okay, pero hindi ko nahingi ng panhintulot, sorry. Pero binigay sa akin nila ito. Sabi na, magandang idea ito. Okay, so, mga kapatid. Tayo po'y manalangin po. Shall we? Ama, nagpapasalamat po kami sa mga ina na nasa kalagitnaan po namin. They are a reflection of ang kanilang pag-ibig ng Diyos. With all the limitations pang Diyos, being human, naunawaan po namin na ang bawat isa sa kanilang nakatayo dito ay pwede po nila ma-fulfill ang pagiging ina in a way that God chose. By being filled with the Spirit of God. Father, we recognize na whatever role that we fill in sa buhay na ito, we need the powering of the third person of the Godhead. Kaya hayaan niyo po pang Diyos na kung sino man sa mga magulang o sa mga ina na narito sa kaligitnaan namin na mayroong mga pinagdadaanan as they look after ang ilan sa mga anak nila. Ang inyong biyaya pang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kalakasan, ng kaunawaan sa pamagitan ng presensya ng Espiritu ng Diyos ay matatapos silang takbuhin na ito ng may pagtatagumpay. Kaya hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na patuloy silang maging receptacle ng inyong kabutihan, ng inyong pagmamahal, ng inyong Espiritu. We speak blessing to each one of them and let them continue joyfully serving us, your servants, as they serve and fulfill the role of a Spirit-filled mothers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.